Sa araw ng pagpirma ko ng kontrata sa pangarap kong trabaho, biglang dumating ang tatay kong iniwan kami at sinabi, "Anak, ako ang tunay na may-ari ng buhay mong pinaghirapan mo." Ako si Leandro Villanueva, 27 taong gulang. Sa loob ng maraming taon, pinangarap kong makaalis sa buhay na puno ng sigawan, paninisi, at sakit na dala ng sarili kong pamilya. Lumaki ako sa isang bahay kung saan ang pagmamahal ay parang isang bagay na kailangang paghirapan bago makuha. Ang tatay ko, si Rogelio, ay isang taong bihirang umuwi. Kapag nasa bahay siya, madalas ay galit ang dala niya. Ang nanay ko naman, si Marites, ay palaging pagod at puno ng sama ng loob. Mula bata ako, lagi kong naririnig ang parehong salita. "Leandro, wala kang mararating. Katulad ka lang ng tatay mo." Masakit marinig iyon mula sa sariling ina. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan na halos wala nang natira sa mesa, biglang sumabog ang galit ng tatay ko. "Puro ka pangarap. Akala mo ba may naghihintay sa'yo sa mundo? Wala kang kwenta kung wala kang pera." Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang kutsara. Pero hindi ako sumagot. Doon ko ipinangako sa sarili ko. Aalis ako. Magiging matagumpay ako. At hindi ko hahayaang ang pamilya ko ang sumira sa akin. Lumipas ang mga taon. Nagtrabaho ako habang nag-aaral. Naranasan kong matulog sa maliit na inuupahang kwarto, kumain ng instant noodles ng ilang araw, at maglakad ng malayo dahil wala akong pamasahe. May mga gabing umiiyak ako mag-isa. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pagod na akong patunayan na may halaga ako. Hanggang isang araw, dumating ang pinakamalaking oportunidad ng buhay ko. Ako ang napiling maging manager ng isang malaking kumpanya. Sa araw ng pirmahan ng kontrata, nakasuot ako ng bagong barong. Hawak ko ang folder ng mga dokumentong magbabago ng buhay ko. Nang papasok na ako sa meeting room, biglang tumunog ang telepono ko. Hindi ko inaasahang pangalan ng tatay ko ang nasa screen. Halos 7 taon siyang hindi tumawag. Pinag-isipan ko kung sasagutin ko ba. Pero sa huli, pinindot ko ang sagot. "Lindroti." Malamig ang boses niya. "Anak, alam kong malaki na ang narating mo." Napatigil ako. "Bakit ka tumatawag?" Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya ang salitang nagpabago sa araw na iyon. "Pupunta ako dyan. Kailangan mong pirmahan ang isang dokumento." Napakunot ang noo ko. "Anong dokumento?" At doon niya sinabi, "Dokumento na nagpapatunay na may karapatan ako sa lahat ng pinaghirapan mo." Parang huminto ang mundo. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pintuan ng opisina. Pumasok ang tatay ko. Kasama niya ang nanay ko. Pareho silang nakatingin sa akin. Pero hindi tulad dati. Ngayon, ako ang nasa harapan nila. Ako ang may posisyon. Ako ang may kapangyarihan. Lumapit si Rogelio at inilapag ang isang papel sa mesa. "Pirmahan mo." Tinitigan ko ang dokumento. Hindi ako makapaniwala. Nakasaad doon na bahagi ng kikitain ko ay mapupunta sa kanila. Napangiti ako ng mapait. "Matapos niyo akong iwan? Matapos niyo akong sabihan na wala akong mararating? Ngayon, bigla niyo akong naaalala?" Biglang sumagot ang nanay ko. "Leandro, pamilya tayo." Napatawa ako ng mahina. "Pamilya?" Napaluha ako. "Nasaan kayo noong gabi na nagkasakit ako at wala akong pambili ng gamot?" Tahimik sila. "Nasaan kayo noong kumakain ako ng tira-tira dahil ayokong humingi?" Walang sumagot. "Nasaan kayo noong pinagtatawanan ako ng ibang tao dahil wala akong gamit?" Tumulo ang luha ng nanay ko. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita ang tatay ko. "Hindi mo naiintindihan. May dahilan kung bakit kami nawala." Napatigil ako. "Ano?" Huminga siya ng malalim. "Hindi kita iniwan dahil ayaw kita." Mas lalo akong nalito. Kung ganoon, bakit? Ibinaba niya ang tingin. "Dahil may utang ako sa mga taong mapanganib. Umalis ako para hindi ka madamay." Natahimik ang buong silid. Hindi ko alam kung magagalit ako o maaawa. Pero bago ako makapagsalita, may isa pang dumating. Isang lalaki na hindi ko kilala. "Rogelio." Namutla ang tatay ko.
Doon ko nalaman ang tunay na dahilan ng lahat. Hindi pala siya bumalik para kunin ang pera ko. Bumalik siya dahil may taong naghahanap sa kanya. At ang papel na pinapapirma niya sa akin. Hindi pala para kunin ang yaman ko. Kundi para ilipat sa akin ang isang negosyo na matagal niyang itinago. Isang negosyo na ginawa niya para sa akin noong bata pa ako. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Ang taong kinamumuhian ko ng maraming taon. Ay siya rin palang taong palihim na naghanda ng kinabukasan ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay nabura lahat ng sakit. Tumingin ako sa kanya. Tay, maraming taon akong galit sa'yo. Tumango siya. Alam ko. Akala ko iniwan mo ako. Napaluha siya. Ako rin ang may kasalanan. Pinili kong manahimik kaysa ipaliwanag ang lahat. Lumapit ang nanay ko. Anak, mali rin ako. Sa sobrang galit ko sa buhay, ikaw ang naging sumbungan ko. Matagal akong tahimik. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang dalawang taong sumira sa puso ko. Humingi ng tawad. Makalipas ang ilang buwan, hindi naging perpekto ang pamilya namin. Hindi biglang nawala ang mga sugat. Pero natuto kaming mag-usap. Natuto kaming humingi ng tawad. At natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Hindi lahat ng taong nanakit sa atin ay walang pagmamahal. Minsan, ang maling desisyon at katahimikan ang nagiging dahilan ng pagkasira ng pamilya. Pero ang isa pang aral na hindi ko nakalimutan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo lamang. Ito ay nakikita sa responsibilidad, respeto, at mga ginagawa kapag walang nakakakita. Dahil minsan, ang pinakamalaking laban natin ay hindi ang mundo, kundi ang mga taong pinakamalapit sa atin. At minsan din, ang taong akala nating kontrabida sa kwento natin, ay may sariling lihim na sakit na hindi natin nakita.